alingasaw ng lansangan, usok mula sa tambutso ng mga sasakyan, at di mahulugang kalayom ng mga tao ang araw-araw na hinaharap ng mga street vendors. Kasabay ng pagbuhos ng maraming tao sa kalsada ay ang pagkakataong makapaghanap buhay ng marami nating kababayang street vendors. Si Raymond Estela, 30 taong gulang at nagtitinda ng chicken sticks sa Peñafrancia Avenue. Marayanado po. Ako po si Raymond Stella from Zona 4 ng Peñafrancia. Inot na inot. Nagpuna ko IGDS 2019. Nagpuna ko ng paninda ko. Sa una, mahirap kasi yung paninda ko is pamalig ako ng madaling araw. Minsan hindi ako nakakuha ng paninda. Pagka umaga, hindi ako makaprepare ng paninda. Minsan naman, nakakakuha ko ng maraming paninda. Nagpiprepare ko na lang siya. Tapos, mamarinate ko po siya para pagka kinabukasan, igwa na po akong titinda. 2006, nagtitinda na po ako yan. Oh, Sa Alabang. Alabang. Yeah. So from Alabang, From Alabang. kinala mo dito yung idea Idea ko na magtinda ng probing. Ang puna ko niyan is na 10,000 talaga. Tax na yan, 10,000. Ano yan, sir? Yan. So, yung ano lang yan, yung mga Kasama na yan. niluluto or kasama na yung gamit? Kasama na yung isang gasol, harina at saka mantika at saka proven and tested. Pag malakas po yan, ang iniinggan po yan is nasa 3 to 4,000 a day. Labas na yung Labas ano na dyan, sa no? punan. Labas na yung punan mo. Sa ngayon, sir, ano yung mga challenges na nakaharap mo? Challenge ko ngunyan ay mahirap, sobrang mainit. Mahirapan ako makaubos sa paninda ko kaya mini-maintain ko lang ang pagluto para ubos-ubos yung aking paninda para kinabukasan bago na naman titinda ko. Dito ba sa pwesto mo, sir, di ka naman ba na tataboy na mga PSO? Ay hindi naman po. Ang lagi lang sa aming regulations dito laging malinis sa paligid. Pero sir, na-experience mo na yung naitaboy kayo ng ganyang otoridad ng PSO? Ayun, na-experience ko na po yan. So, Mahirap dahil hindi kami nakatinda. So yung mga gamit Yung mga gamit namin kinuha. Pag nakuha na yung gamit mo, hindi ka na makakatinda, kinabukasan ka namang ayusin mo naman itong nakuha sa yung gamit para matubos mo. Yung naging inspirasyon mo naman sir nitong pag negosyo, may pamilya ka na po ba sir? Ngayon, ikaw na ako. Na-experience ko sa pag-negosyo ko dahil sa aking anak. Ilang taon na sir yung 4 years old na mo yan, survivor sa ng BSD sa puso. Kaya nagpursige ako mag-negosyo para yung income ko, bibili ko ng gamot sa anak ko. para nasusuporta para sa gamit? Ang yan, marahay na na-opera ng akin ko. Masaya na ako dahil kung pinaproblema ko dati, nahihirapan ako, ngunyan, na-relax ko na kaunti. Paano, nakakasurvive na ako dahil na-opera ng aking anak. Ano naman sir yung may papayo mo sa mga nagbabalak na magnegosyo kagaya ng pag-start mo Saan magtinda ng proven? sa nagbabalak na magtindang araw ba yan? Tiwala lang at saka mistis lang. Dahil pagsubok lang yan, kung sa una nahihirapan ka, tuloy-tuloy mo lang yan. Tapos darating rin ang panahon na makukuha mo rin yung hinahangat mo. Katulad sa akin, sa una kapagpinta niya, nahihirapan ako magpinta. Ngunyan, dahil nakilala na rin ako, medyo kahit matumal, nakakaraos na rin ako. Sa paglilibot ng aming team, may isa kaming nakalalang street vendor. Samahan niyo kaming alamin ang kanyang kwento.
ang may-ari ng palamigan o kilala sa inumin na nagsisilbing pantawid, uhaw, lalo na sa manainit na panahon. Tulad ng kanyang kapwa, magtitinda ay may isang kwento na para sa pamilya at sa pag-usbong ng mga problema, dulot ng pabago-bagong panahon at pagtaas ng mga produkto sa merkado. Katulad ni Ma'am Edith, may isang anak na pinapaaral upang maabot ang magandang kinabukasan. Akong dati baga ma'am ang nakapwesto dito sa mga nagbubulas. Ano? Dati ma'am kayo ng pwesto mo. Duman po sa balot lang kanto sa sigarilyo, kape, pambagay. Ay, po. Tapos naisipan mo na mag-ano na ning Hindi palamig. po kang pandemic na may number na itong pagay. So, kumanak lang po. Ay, po. So, Dikti ma'am, anong oras ka mo nagpupuntang magpwesto? Alas 4 po. Alas 4 ng hapon hanggang anong oras ka mo ngayon? Mga 12, para kaya kami tao lang. Medyo din kasi surundo sila. Siyempre, apektado kami. Tawag ganun sisyon ka kami. Lalo kung may nagpupo-upo ng gripo. Apektado kami ng pagsulong. Oo, penalty. Nadano, hairnet, face mask, uniform. Penalty, 50. Ito ang mga nakulang. Bagay pa, di maka-hairnet tulos. Mga burano na to, 50 pesos lang. O hairnet pa at siyang pa hanggang bangge. Nakulang problema. Penalty kada wala. Pag Oo, wala kang hairnet, 50 pesos. Pag wala ka pang mask, 50. o di 100 na yun. May rules kami kayo, may pirmahan kami kayo, mayo kaya di ko na sabi tiktik. Sa damit ma'am talagang pula lahat. Oo. Ano yan? Pula, May color coding na Color coding po, Martes, gray, Merkulis, green, Webes, black, Friday, red ulit, Saturday. Pag Domingo yan, Wednesday, may penalty. Mahalinig ang penalty. Okay lang yan, talagang may disiplina. Kakaipan mo talaga sa pagtinda. Best master na yun. Ano man may advice mo sa mga gusto magnegosyo. Lalo na ang kinikita mo 2,000 na kada araw. Kaya po haning ilaog sa tamang paggasto, tipid, lalo kung may pigo pa eskwela. Kasi pang-oral daw na paggasto, Message mo ma'am sa mga gustong magnegosyo. ano lang, pagkareho lang ang pagnegosyo, itong di maapekto ng tao, itong dapat malinig, tama lang ang presyo, katiusan kang panahon, kang pandemic, kaya nagpo na ako magtinda, ng palamig, saka may papaeskwela ako makuha saka sa pang-oral daw may pangangay po sa buhay. Mga naipundar ka na ma'am. Iba man po mga gamit, tapos bulang-bulan arkila kaya ako, 3-5. Digdi ko lang gabos kinukuroon. Salat man sa oportunidad, nag-uumapaw naman ang kasipagan ng bawat street vendors upang maitaguyod ang kanilang pamilya. Sa bawat araw na dumadaan, sa bawat yapak ng mga paang naglalakad at bawat kalsadang puno ng mga tao, makikita ang bilis ng ikot ng mundo. May mga taong abala sa pagkikipagsapalaran upang makaahon sa hirap ng buhay. Tunghayan naman natin ang kwento ni Ma'am Dalia Molasco, 56 taong gulang mula sa Manalaba, Camarines Sur. So bali ma'am, dito ma'am, nakakabagkano kayo kada araw? 4,000. 4,000. Yun yung pinakamahina niyo ma'am. Pero ma'am, sa araw na malakas, Inaabot siguro mga 10 10,000. Kadalasan anong araw po yan tsaka oras? sa panahon. Kasi sa buwan, nung September, malakas talaga dito. Pero ngayon ng mga buwan na itong mahina. Sa init na ng panahon na po. Opo. Pero pagka ganyang linggo, mga marami nagsisipa, kasama na yun na parang sabihin na natin, hindi nabababa ng 4,000. Hindi na baba. Talagang 4,000 talaga. Ano yung masasabi nyo sa mga street vendors ng Naga City? Well, as a kapwa Pilipino, syempre, proud po kami sa kanila kasi sa kabila ng matinding init ng panahon,
sa mga discrimination na natatanggap nila, patuloy pa rin silang nagsisikap para sa ikabubuhay nila. At hindi pa rin sila tumitigil maghanap buhay para may ipanggusto sa mga anak nila. Sobrang nakaka-touch lang kasi may mga ibang tao na mas pinipiling kumapit sa patalim habang sila talagang ginagawa yung best nila para makaahon sa buhay at Para may maibigay sa pamilya nila. Saka minsan, di ba, di natin maiiwasan na may marinig tayo na words na street vendor. Walang pera. Yes. Isa po yun sa mga discrimination na natatanggap nila sa araw-araw na mababa yung tingin ng mga tao sa kanila. Lalo na yung tinda nila na, ay, pag sinabi mong street food, parang delikado, madumi, nakakasama sa katawan. Siyempre, kaming mga parang ka-level lang namin sila ng pamumuhay, hindi naman namin masasabi yung mga ganang bagay. At saka, ang sarap-sarap kaya ng mga tinda ng mga vendors. Oo. Nila. Nakakamanghang isipin kung saan yung mga Pilipino nakakahanap sila ng oportunidad na kumita ng pera na pang gusto sa kanilang pamilya. So, isa dun sa mga na-interview namin ay kung saan kumikita yung isang simpleng nagtitinda ng palamig. Diba? So, tamang-tama siya sa panahon ngayon na sobrang init. Na kung saan, tinanong ko siya kung magkano yung kinikita niya sa isang araw. Sabi niya, kumikita siya ng 2,000. So, malinis na yun. So, labas na yung puhunan niya doon. Imagine, no? So, simpleng manggagawang Pilipino, sabihin na natin na provincial rate, kumikita ng mga, sabihin natin, 400 to 600. Kumpara natin sa isang street vendor, kung saan kumikita sila ng, sabihin na natin, pinakamababa na yung 2,000 sa isang araw. Diba? Sabi ko nga, titigil na kaya ako ng pag-aaral, mag-street vendor na lang ako. Biro lang. So, yun. Sana maging aral din to sa atin na kung saan kapag sinabi nating street vendor, walang pera. So, matigil yung pag-stereotype sa kanila na walang pera sa pagiging street vendor. Ako si Raymond, Ako, si Kabayan Ede. Si Delia Bulyas. proud street vendors. Proud street vendor. Karamihan ng mga street vendors na nakausap namin ay parang nagsimula nung panahon ng pandemic kung saan parang kahit isang tuka lamang kung kumita. Subalit hindi yung naging hadlang sa kanila para itigil yung kanilang mga pangarap dahil may mga pamilya na umaasa sa kanila sa pang-araw-araw. Ikaw ba? Anong kaya mong gawin para sa iyong pamilya?